Well, hello mga ka-adventure. Welcome back sa ating channel. At sa video na to, mag-a-update tayo ngayon dito sa Daang Kalikasan. Kasalukuyan, nandito tayo ngayon sa mismong boundary ng Santa Cruz at mga Tarem. Itong makikita ninyo sa likod natin, ito yung project na ginagawa rito. At kabilang dito, yung makikita ninyo na mga kanal. Yan, yung mga box culvert na yan. Yan, mga drainage na yan. At dito, sa likuran natin, pakikita ko sa inyo, dito, meron ditong gagawing tulay, bridge. Para ito yung magli-link. Itong bridge na to ang magli-link para magdugtong mismo sa mga Tarem. Magmula rito sa Santa Cruz. Di bali dito sa likuran natin, ito yung part ng Santa Cruz, Zambales. At dito naman, ito yung part ng papuntang mga Tarem, Pangasinan. Di bali ang project cost na to, ito lang mismo, itong ginagawang project na to, yung missing link na ginagawang bridge, kasama ng mga drainage at culvert, ay nagkakahalaga ng mga 95 million, 95 million. 177,000. Yan, di bali source of fund nito, GAA. Di bali rin ang gumagawa nitong construction dito, RAIC Construction and Development Corporation. Ayan. Dito yan, nandito tayo sa location ng Santa Cruz. Makita niyo sa likuran dito, yung pinaka-declaration ng project na to. Ayan, malinaw na malinaw pa. This is where your taxes go. At i-update pa natin kayo, magmula rito sa kinatatayuan natin, doon tayo magpapaalam sa pag-exit natin sa mga Tarem. At babaybayin natin ito, itong ginagawa na to, na kalsada. Doon, bataas yan. I-update ko rin kayo sa latest development ng project dito at ng Daang Kalikasan. At kung bago lang din kayo sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Francis Adventure. Ayan, dibali galing lang tayo sa camping natin. Dito, malapit lang sa location natin. At solo flight na lang tayo ngayon. Nagkahiwa-hiwalay na kami ng Team Braveheart. Nauna na sila at dito na sila papunta sa Zambales. At tayo, dito naman tayo ngayon. Samahan ninyo ako, mag-update tayo ngayon dito sa Daang Kalikasan. Tara, let's go. Ayan, dibali dito, sa makikita ninyo, may mga gumagawa ngayon meron diyang excavator. Yan, tinatambakan at inaayos yung daan dito para papunta to na ng Santa Cruz na to. Ayan, para ma-i-update ko kayo na may ginagawa rito. Tuloy ang construction dito sa Daang Kalikasan Kaya ito, dito na tayo pupunta ngayon sa direksyon na to. Ayan, sarap maligo rito mga lokal naliligo rito. Napakalinaw ng tubig. Tara, let's go. Yan, tawid tayo rito sa ilog. Yan, naliligo sila. Oh. Woo. Malapad din tong daan na to, itong ginagawa rito, yung pinaka missing link na bridge. Di bali meron pang isang tulay dito dyan sa papuntang Santa Cruz. Meron pa rin isang tulay na ginagawa dyan, pero hindi na natin pupuntahan. Ang pinaka target natin dito sa pinaka boundary hanggang palabas ng mga Tarem. Ang daming rito, guro mga galing sa mga landslide, yung ibang kwan dito, mga bato. Para mai-update ko kayo dito sa kalagayan ng Daang Kalikasan at para malaman din ng mga viewers na tuloy ang project dito na ginagawa ng DPWH para sa paggagawa ng kalsada na to na magdudugtong ng Santa Cruz, Zambales papunta sa mga Tarem, Pangasinan. Kahit pa paano natututukan tong paggawa na to para matapos ito kasi napakalaking bagay na ito kapag nagawa talaga to. Kaya binibigyan to ng priority ng DPWH na magawa. Ito kasi yan talaga magbibigay ng rito, kabuhayan
sa mga tiga Santa Cruz, Zambales at sa ibang kalapit na lalawigan, pati na rin ang Pangasinan. Magkakapalitan na sila ng kalakal dito. Mas mapapabilis yung transportasyon para sa mga naghahanap buhay at lalong-lalo na sa turismo. Dahil napakaganda rito sa Pangasinan at saka sa Zambales. Dalawang lalawigan na to ang maganda talaga, na maraming tourist destination. Kaya itong Daang Kalikasan na to, ito ang magiging gateway, pinaka gateway ng dalawang lalawigan para lalong lumakas ang kabuhayan dito. Nag-aauka-auka na nga yung mga ibang natambakan dito dahil siguro sa mga lakas ng ulan, lakas ng agos sa mga nakaraang bagyong dumaan. Nakalkal nila yung tinambak dito. Time check, it's now 10:30 na ng umaga. Hindi naman masyadong mainit. Masarap yung hangin dito. Di bali kagagaling lang natin sa moto adventure, nag-backdoor tayo at nag-camping tayo dito sa Daang Kalikasan. At kung hindi nyo pa napapanood, pakipunta nyo na lang sa channel natin para makita nyo yung adventure na ginawa natin dito. Ayan, dito na. Di bali dyan na nagtatapos yung pinaka off-road. At dito, dire-diretso na to. Ganda ng tanawin. Pag nakakakita ko ng ganyan, talaga nakaka-relax yun. Malakas makatanggal ng stress. Puro green, puro bundok, puro nature. Ang dami pang mga rito, pine trees. Yan Diyan sa taas, sarap mag-camping dyan Kung may mapupuntahan lang sana dyan, kung mayroong trail. Ganda, yan solid. Kung sakali man ito mga ka-adventure, pag itong project na to, itong Daang Kalikasan, kapag ito natapos, sigurado itong tahimik na kalsada na to, magiging busy ito balang araw. Napakarami ng dadaan dito mga sasakyan at motorista dahil sa napakaganda ritong dumaan. Woo! At sineshare ko na rin sa inyo mga ka-adventure para naipapasyal ko rin kayo. Kung nandyan man kayo sa inyong mga bahay at hindi nyo magawang makapamasyal, at dito sumama na lang kayo sa akin at ako na ang balang ipasyal ko kayo dito sa Daang Kalikasan. Solo yung kalsada, nakakatawa. Ang sarap sa pakiramdam. Napakalamig pa ng hangin dito Ang sarap sa pakiramdam. Sarap. Ganda na sikat ng araw ngayon. Napakaganda mag-road trip. Woo! Ganda Yun, nakikita ko na yung bagong view deck na ginagawa rito. Ganda Kita nyo naman yung view na yan mga ka-adventure.
Grabe. Napakataas pala natin. Yung isang bundok na yun, di bali dalawa pala. Nasa taas pa tayo ng bundok. Ganda oh. Ayan mga ka-adventure, pansamantala muna tayong tumigil dito. Gusto kong maramdaman ninyo yung sarap ng paligid. Gusto ko pakinggan ninyo kung ano ang pakiramdam nang nakatayo kayo rito sa gandang view na yan. Pakinggan ninyo. Napakaganda, no? Ganda ng view. Solid. Yan, si Samuel, ang layas nating adventure bike. Ang kabuuang kinakailangan ng pondo para sa proyekto ng Daang Kalikasan sa Pangasinan ay umaabot ng humigit kumulang 1.5 billion pesos. Ang kahabaan ng proyektong ito ay merong 19.45 kilometers. May 4 na lane na kalsada na may gagawing 30 linear meter na tulay. Ang tinatayang halaga para sa tulay lamang ay umaabot ng 300 million pesos at ang 400 million ay ang tinatayang para sa kalsada. Ang layunin ng proyekto ay upang idisenyo at ikonekta ang dalawang lalawigan na nagbibigay ng isang mas madali at mabilis na ruta para sa parehong mga motorista at turista habang itinatampok ang natural na kagandahan ng lugar. Noong unang bahagi ng 2020, malapit nang matapos ang kalsada. Ang proyekto ay nakaranas ng ilang pagkaantala, bahagyang nahinto dahil sa pagtatayo ng 210 meter na tulay na nag-uugnay sa dalawang sistema ng kalsada. Mabilis na nakilala ang Daang Kalikasan dahil sa magagandang tanawin ng bundok at mga rolling hills na umaakit sa mga turista at motorista. Ang kalsada ay nagsisilbing mahalagang link na nagpapalakas ng lokal na aktibidad sa ekonomiya ng dalawang lalawigan. Ang pagtatayo ng Daang Kalikasan ay nagpudyok din sa mga lokal na negosyo tulad ng Eat Street Daang Kalikasan sa mga tarim na nagtatampok ng masasarap na kainan at iba pang store para sa mga turista. Ayan mga ka-adventure, nagpahinga muna ako dito, tumambay muna ako rito. Napakaganda rito. Talagang mapipil nyo kapag nandito kayo ng actual kung gaano kaganda rito sa lugar na to. Ito, itong mismong spot natin, overlooking view. At sa tingin ko, ito na itong pinakamataas na to, no? Ito na yung pinakasamit, itong daan na to. Ito na yung pinakasamit ng Daang Kalikasan, yung bundok na ginawang kalsada. Kasi makikita nyo doon talaga, yun pa yung bundok eh. Pero ang baba, mababa pa siya. Makikita nyo rin talaga rito, overlooking. Sobrang ganda. Nakaka-amaze. Nakakabilib. Sayang lang wala yung ano natin, OBR natin. Ganito pa naman yung mga spot na ang gustong-gusto niya. Sayang. Malay mo, kapag dumating na siya, bumalik tayo rito, isama natin siya. Mag road trip tayo ulit kasama ang ating OBR. Tara, let's go. Na ano lang ako rito, talagang sarap sa pakiramdam. Na-amaze lang ako. Super solid mga ka-adventure. Freewheeling lang. Sarap sa pakiramdam, oh. Nakakatindig ng balahibo. Sobrang ganda ng view. Bumahalik talaga yung lamig ng hangin sa pisngi ko eh. Sobrang taas kasi natin.
Dito sa part na to mga ka-adventure, mukhang nasira yung ano dito, yung kanal, yung culvert. Siguro nagkaroon ng ano dito, matinding landslide. Kaya nasira dito. Ang laki oh. Bumagsak halos yung isang portion ng ano. Ilang metro din to, ang haba. Makikita nyo naman kasi yung pagkakagawa na itong pader eh. Pinaka ano, protection wall niya. Pinagpatong-patong na ano lang, malalaking bato, tsaka semento. Walang bakal. Dapat yan, taniman niya ng ano, metal sheet pile para tumibay. Yan oh, laki dito ng sira oh. Yun, ganoon din dun. Kakaroon din ng crack dun oh. Mahina kasi yung pagkakagawa ng walling eh. At dito sa part na to, matadaanan natin. Hanggang dito na lang yung putol na daan. Tignan natin to kung kaya natin tong madaanan. Uy. Teka. Buti na lang hindi malambot. Ito sa gilid. May tricycle dito oh. Iniwan. Walang gumagawa. Buti na lang tuyo yung ano, hindi ganong maputik. Kundi mahirapan tayo dito dumaan. Hindi ko lang alam kung gaano kahaba tong off-road na to. Malinis na rito oh. Natatambakan na rin ang ano, mga grabito. Ayun, mahaba pa pala. Pasalamat na lang talaga, tuyo ang daan. Akala ko naman sementado na hanggang sa makalabas na tayo ng mga tarim. Meron pa palang naiiwan dito sa gitnang part ng ano, daang kalikasan. Sigurado pahirapan dito kapag umulan to. Yung mga maputik na part. Dito medyo okay kasi natambakan na ng ano, mga graba. Medyo tumigas na yan. Pero doon sa may bandang unahan, paputik masyado doon. Nung nagpunta kasi tayo dito, dumaan tayo doon sa Mapita, sa barangay Mapita. Nag-trail tayo kahapon yun. Ngayon dito naman tayo dumaan sa mismong daang kalikasan. Hindi naman natin alam na ganito dito. Meron pang off-road. Buti talaga hindi umulan. Kundi mahirapan tayo dito mag-isa kung maputik to. Yan, dito loose gravel. Mahaba din to oh. Ayun, hanggang doon pa. Mukhang matatagalan pa nga to bago matapos. Siguro mga 5 years pa. 5 to 10 years pa to. Sana magkaroon pa to ng magandang pondo para matuloy yung paggawa hanggang sa matapos na ng maaga. At samahan ninyo ako mga ka-adventure hanggang sa matapos natin itong pag-road update natin dito sa daang kalikasan.
At para malaman nyo din kung passable ba ng motor. Pero sa tingin ko passable naman. Sa 4 wheels, medyo 50-50 pa. Kasi doon sa may tulay, medyo malalim yun eh. Mababahura yung 4 wheels doon. Hindi kayang makababa doon sa tulay. Mahirap yung daan doon. Motor kaya pa makatawid. Ayun, meron ng ano. Dito meron ako nakikita dito mga machinery. Mga heavy equipment. Oh, ayan. Dito maganda na daan. Dito maano na, yung ginagawa nilang embankment dito, no? Yung pagtatambak. Uy. Uy. Nasa final stage na sila ng ano dito, embankment. Para ma-prepare na sa pagbubuhos ng semento. Ayan, napiso na dito. Maganda yan. At least patag na yung daan. Nagbubuhos din pala. Ayan oh. May mixer dito. Ayan, ang update ko sa inyo mga ka-adventure. Tuloy-tuloy ang progreso ng daang kalikasan. Bubuhos pala. Nagpo-flooring na sila ngayon. At dito na sementado na uli. Woo! Alright. Back in road. Back in business. Ito yung ano dito. Yan, barracks ng mga manggagawa. Ayan, nandito na pala tayo mga ka-adventure. Yan. Di bali ito na yung junction ano. Ito yung kaliwa, ito na yung papuntang Daang Katutubo. Ito yan, makikita nyo sa taas yung patrol base dito ng Pangasinan. At dito na tayo. Bago natin tapusin tong vlog natin, bababa tayo rito at doon tayo magpapaalam. Pag exit natin dito na sa Daang Kalikasan via mga Tarem, Pangasinan. Tara. Epic yung ano natin dito, road trip. Napakaganda. Sobrang ganda. Yun oh. Ganda ng yun oh. Dito ka ma-amaze mga ka-adventure oh. Yung view na yan oh. Overlooking view. Napakataas. Dito tayo naman sa kabila. Puro bato rito. Sa ngayon, kung balak nyo mag-road trip at mag-adventure at gusto nyo mamasyal dito sa Daang Kalikasan, pwede kayong pumunta. At siya nga pala no, dito sa Daang Kalikasan, pag galing kayo ng mga Tarem, bawal pa rin pumasok. Doon pa rin kayo dadaan sa Aguilar, sa kabila, papuntang Daang Katutubo. At ang good news doon, wala nang naniningil doon na 20 pesos para sa environmental fee. Hindi na kayo sisingilin doon sa barangay pagdaan ninyo. Pwede na kayong dumiretso. Ayun lang. Dito yata sila kumukuha ng panambak sa bundok na to oh. Dito nga sila kumukuha ng ano nila, panambak. Sira yung bundok. Yun ang ganda dun oh.
Yan, pakikita ko sa inyo mga ka-adventure. Ang ganda ng view. Yan, no? Grabe, no? Ganda, no? May nakikita akong trail doon, no? Ang ganda ng trail na yun, no? Red soil pa. Hanggang doon, sa taas. Ginagawa. Papanik siguro ng ano yan, kadugtong ng Daang Katutubo. Mahaba din tong trail na to. Sa bundok. Ganda ng view, no, mga ka-adventure. First time natin dumaan dito sa kahabaan ng Daang Kalikasan. Wow, ganda, napakaganda. Manila Eco Park. Hug. Ay, ano pala dito? Harley Owners Group, oh. Mayaman to. Nakakuha sila ng pwesto rito, oh, mga hog. Harley Owners Group, Manila. Wow, look at that view, mga ka-adventure. Sobrang ganda, oh. Napaka-solid. Ang daming trail ako nakikita. Ayan, oh, may mga trail, oh. Grabe, ang ganda, oh. Nakaka-overwhelm. May bahay akong nakikita doon, oh, kubo. Ano kaya tong trail na to? Mukhang napakaganda ng trail na to, oh. Hanggang doon, oh. Tatawid kayo doon sa taas. Hanggang doon, pababa. Ang ganda. Solid. Hindi na tayo makapagpalipad ng drone. Lobat na yung drone natin. Na-drain na. Ito yung Daang Kalikasan viewing deck. Walang tao. Ito lang mahirap dito, yung kumakain, no? Niiwan lang yung basura. Dapat binibitbit nyo na yan pababa. Ito, kita nyo yung basura ko, oh. Bitbit ko. Galing doon sa adventure ko. Kailangan mahalin natin ang nature natin. At ito, ang viewing deck dito. Pwede kayong magpahinga rito, oh. Sarap tumambay, oh. Oh. At meron pa doon, pababa. Meron pa lang ano dyan, tree park sa baba. Merong tree park. Oh, short tour ko lang kayo, mga ka-adventure. Ayan na, oh, nakalagay, oh. Tree park. You are here, pababa. Dito lang. Nagtanim sila ng puno. Ang dami nga yun. Gandoon pa, oh, yung trail, oh. Ganda ng view ng Pangasinan. Yun, doon na tayo pa-exit, pababa. Napakapayapa rito, mga ka-adventure, oh. Sarap sa pakiramdam. At doon may nakikita ako dong river. Ayun. Ang ganda. At ayan na, mga ka-adventure, nagtuloy na tayo sa ating pag-update. Wala, talagang sinubukan ko magpalipad ng drone, pero totally drain na talaga. Parehas na mga battery. Sayang, oh. Yan sana, oh. Napakaganda. Solid view.
Yan na nga mga ka-adventure, nakatagos na tayo ngayon. Nandito na tayo sa pinakababa ng Daang Kalikasan. At dito sa likod natin, dito yung checkpoint ano. Update ko lang din kayo, bawal pa rin pumasok dito sa Daang Kalikasan. Kung galing kayo ng bawal din kayong mag-exit kung galing din kayo doon sa Daang Katutubo ano. Napakiusapan lang natin yung security dito na nagbabantay. Kung halimbawa pupunta kayo ng Daang Kalikasan, ang pinakadaan nyo pa rin ay doon sa Daang Katutubo. Papasok kayo ng Aguilar. At ayun nga rin, i-update ko rin, pagka pumasok kayo ng Daang Katutubo via Aguilar, wala na pong entrance doon. Hindi na sila sumisingil ng 20 pesos na environmental fee doon sa may barangay mismo, pagpasok nyo ng Aguilar. Kaya yan lang yung latest update ko sa inyo mga ka-adventure. At sana meron ako naibigay na importanteng impormasyon sa ginagawang kalsada at pati doon sa tulay sa pinaka-boundary ng Santa Cruz at Pangandarim, Pangasinan. Maraming salamat po. Don't forget to like, share and subscribe, and see you in our next adventure. Francis Adventure signing out.